Nabubuhay si Coco sa isang mundo ng mahika at kamanghamanghang nilalang, kung saan ang mga mangkukulam lang ang tanging nakakagamit ng mahika, o kaya ay yun ang gusto nilang ipaniwala sa lahat. Sa isang mundong sagana sa mahika, isang batang babae na nagngangalang Coco ang nakatira kasama ang kanyang ina na nagtatrabaho bilang nagbebenta ng tela. Mula nang siya'y isilang, lagi na siyang nabighani sa mahika ng mundo, at naniniwalang ang mga mangkukulam ang pinakaastig na tao sa mundo. Ang tanging gusto niya ay makapagsagawa rin ng mahika. Ngunit alam niyang nangangarap siya ng imposible dahil sinabi na ito ng kanyang ina sa kanya nang maraming beses na ang mga mangkukulam ay ipinanganak at hindi ginagawa. Siya ay isang masipag na dalaga na nagdala ng lahat ng tela sa kalapit na lawa upang labhan ang mga ito ng mano-mano at siguraduhin na ang mga ito ay perpekto para sa customer. Maging ang lawa ay pinagpala ng isang mangkukulam dahil anuman ang mangyari. Nililinis ng lawa ang sarili nito gamit ang mahika upang magamit ito ng mga tao sa paglalaban ng damit at maging sa pagligo. Nang hindi sinisira ang tubig, na isa ring pinagmumula ng buhay para sa mga hayop na naninirahan sa lugar, bumalik si Coco sa kanyang bahay matapos labhan ang lahat ng damit at umakyat sa bubong upang patuyuin ang mga ito. Habang nagpapanggap na isang mangkukulam na marunong magpalipad ng mga bagay, bigla niyang napansin ang isang lumilipad na kalisya ng kabayo sa itaas mismo niya. Nasiyahan siyang makita ang mahika sa himpapawid, ngunit sa kanyang pagkagulat at tuwa, nagsimulang bumaba ang karwahe malapit sa kanyang bahay. Agad siyang nasabik at tumakbo pababa ng hagdanan para hanapin ang kanyang nanay at sabihin dito ang tungkol doon. Ngunit pagkabukas niya ng pinto, nabunggo niya ang isang lalaking may puting buhok na nagtatangkang umasta na parang isang discount Gojo Satoru. Agad siyang humingi ng paumanhin dito at nginitian siya nito, na sinasabing kasalanan niya yon dahil nakatayo siya sa maling lugar, bago pa siya makasagot ng anuman. Narinig niya ang grupo ng mga babae na sinusuri ang tela sa tindahan na ibinebenta at nag-uusap. Kung paano sila hindi makapaniwala na nakakakuha sila ng ganoong kamanghamanghang tela sa liblib na lugar. Puno ng kagalakan ang kanyang puso habang nagtataka siya kung sila ang mga taong dumating sa lumilipad na karwahe, ngunit sinabi ni Gojo sa kanya na hindi naman siya kasama nila. Sinabi ng nanay ni Coco sa kanya na huwag nang tumayo doon at tulungan siya sa mga customer. Pagkatapos ay humarap siya kay Gojo at tinanong kung ano ang gusto niya. Sumagot si Gojo na naghahanap siya ng isang partikular na tela na kulay usok, ngunit sinabi sa kanila na makakabalik siya kung abala sila ngayon. Sumingit si Coco at sinabi sa kanya na huwag mag-alala dahil matutulungan niya siya sa tela. Medyo nagulat si Gojo dahil mukhang bata pa si Coco. Ngunit sinabi ng kanyang ina na huwag siyang mag-alala dahil nasa mabuting kamay siya. Agad namang lumingon si Coco sa kanyang ina at nagtanong kung pwede siyang lumabas at tingnan ang lumilipad na karwahe kapag tapos na siya. At agad siyang pinayuhan ng kanyang ina na hindi siya pinapayagang pakialaman ang ari-arian ng kanilang mga customer, ngunit ipinangako niya na titingnan lang niya ito mula sa malayo at hindi man lang lalapit. Sa huli ay pumayag ang kanyang ina at masayang bumalik si Coco kay Gojo at kinuha ang mga sukat mula sa kanya bago pumasok sa silid sa likod. Mabilis niyang nakita ang kulay ng tela na kailangan ng lalaki at inilatag ito sa work desk. Bago niya ilabas ang kanyang mga kasangkapan habang sinisimulan niyang sukatin ang haba ng tela. Pagkatapos ay kinuha niya ang isang lapis na kahoy na nilublob sa uling at minarkahan ang dulong punto bago pinakalma ang kanyang paghinga at lumikha ng isang tuwid na linya gamit ang uling sa isang diretsahan. Nang matapos yun, inilabas niya ang gunting at ginamit ito upang putulin ang tela ng perpektong tuwid sa isang diretsahan ng walang palya. Lubos siyang abala sa kanyang trabaho kaya hindi man lang niya napansin na si Gojo ay nakatayo roon sa buong oras. Pinagmamasdan siya habang dinadampot nito ang tela at sinasabing nagulat at humanga siya sa pambihirang pokus at matatag na kamay na taglay niya. Wala siyang pag-aalinlangan sa kanyang mga galaw at ang kanyang pagtatapos ay tumpak at perpekto. Inaangkin niya na wala siyang ideya na ang isang nayon tulad nito ay maaaring nagpapalaki ng isang napakahusay na artisan at tinawag ang kanyang gawa na mahika. Nag-iisip siya kung sinusubukan ni Gojo na ibalik siya sa pulo ng Epstein at sinabi niya rito na ang kanyang trabaho ay hindi mahika at ito ay paulit-ulit lamang na gawain. Habang ang mahika ay isang bagay na puro at makinang, hindi ka pani-pani walang maganda, isang bagay na napakahalaga na sa tingin niya ay walang anumang salita upang ipaliwanag yun, nararamdaman ni Gojo ang matinding pagkahilig ng babaeng ito sa mahika at tinanong kung bakit niya labis na mahal ang mahika at sumagot si Coco na nang siya ay
Isang munting batang babae, dinala siya ng kanyang ina sa isang piyesta sa kalapit na lungsod. Lahat ay maganda doon at habang sinusundan ng isang paru-paro, nakilala niya ang isang nakamaskarang mangkukulam sa isang eskinita. Tinanong siya ng mangkukulam kung interesado ba siya sa mahika, ngunit noon ay hindi pa niya lubos na alam kung ano yon. Kaya ipinakita ng mangkukulam sa kanya ang lahat ng bagay na maaaring makamit sa pamamagitan ng mahika. Namangha siya sa ganda ng demonstrasyon at agad na pumayag na bilhin ang aklat ng mahika at ang wand mula sa mangkukulam. Pagbalik niya sa kanyang ina, ipinakita niya ang libro at nagtaka ang kanyang ina kung bakit niya gagastusin ang kanyang pera sa gayong mga walang silbing bagay. Ngunit masaya si Coco sa kanyang binili at namangha pa rin sa mahikang nakita niya mula sa ang mangkukulam. Sinabi niya noon sa kanyang ina na kapag lumaki na siya, magiging mangkukulam siya at gagamitin ang kanyang mahika upang gawing mas masigla ang mundo. Ngunit sumagot ang kanyang ina na hindi posible ang pinapangarap niya, dahil hindi mo lang basta-basta mapagdesisyonan na maging mangkukulam at gumamit ng mahika. Ito ay kapangyarihan na ipinanganak kasama mo at sa kasamaang palad, hindi ito isang bagay na maaaring taglayin ng mga ordinaryong tao tulad nila. Mula noon ay naging pangarap na niya ang makagamit ng mahika, at gaano man niya malaman na imposible ang nais niya, hindi lang talaga niya maiwan ang pangarap na yun. Mukhang interesado si Gojo at magsasalita na sana, nang bigla silang nakarinig ng mga boses na nagmumula mula sa labas, at agad na lumabas si Coco para tingnan kung ano ang kaguluhan. Nalaman ni Coco na bumaligtad at nahulog ang karwahe, habang pilit pa ring kinokontrol ng kutsero ang kanyang mga kabayo. Nakita ni Coco ang dalawa niyang kaibigan doon at isiniwalat nila na sinusubukan nilang silipin ng malapitan, ngunit isa sa kanila ang nauntog ang ulo sa karwahe, na siyang nagpatakot sa mga kabayo at nahulog ang karwahe. Ang mga babaeng nagmamay-ari ng karwahe ay galit na galit, sinasabing pagmamay-ari iyon ng kanilang ama. Agad humingi ng paumanhin sa kanila ang ina ni Coco, panig sa mga bata, ngunit iginiit ng mga babae na hindi naman talaga maayos nang paumanhin niya ang kanilang karwahe at kung walang karwahe, hindi naman talaga sila makaalis. Pabalik sa bahay, mabuti na lang at naroon si Gojo at sinabihan ang mga babae na kumalma para makita niya ang karwahe. Sinabi ng mga babae sa kanya na hindi ito simpleng karwahe na kayang ayusin ng isang mekaniko, kundi isang mahiwagang karwahe na binili ng kanyang ama para sa kanyang kaarawan. Sa sandaling yun, nilabas ni Gojo ang isang matulis na sombrero mula sa kanyang kapa at agad na nagbago ang mga boses ng mga babae sa malumanay na huni, dahil napagtanto nila na si Gojo ay hindi ordinaryong tao kundi isang mangkukulam. Nakiusap ang mga babae sa kanya na tignan ang karwahe at agad na nalaman ni Gojo na ang problema ay isang simpleng salamangka lang ang natanggal at madaling ayusin. Ang problema ay kakailanganin niya ng isang pribadong lugar para magsanay ng orasayon, at walang pag-aalinlangan, sinabi ni Coco sa kanya na gamitin ang workshop, umaasang baka makasama niya ito at sa wakas ay makita kung ano ang hitsura ng paggawa ng orasayon. Sa kasamaang palad para sa kanya, nauwi sa wala ang kanyang mga plano nang sabihin ni Gojo sa kanya na magbantay sa labas ng workshop dahil walang pinapayagang pumasok. Nagtataka siya kung paano ang mahika ay laging nasa paligid nila, ngunit walang sino man ang nakakita kailanman sa isang mangkukulam na nagsasagawa ng mahika, dahil itinatago ito ng mga mangkukulam bilang isang angkop na lihim na hindi malalaman ng ordinaryong tao, habang siya ay nagmumuni-muni sa labas ng kubo. Naririnig niyang muli ang ingay ng mga batang lalaki na umaakyat sa bubong sa pag-asang makasilip sa loob. Ngunit sa halip na pigilan sila, sumama si Coco sa kanila, para lang malaman na nabarahan na pala ng bruha ang lahat ng bintana kaya't walang sino man ang makakakita sa loob. Naboring ang mga bata at bumaba, ngunit may iba pang ideya si Coco. Nagawa niyang makapasok sa itaas na palapag at kinuha ang kanyang mahiwagang libro na binili niya noong bata pa siya, at napagtanto na makikita niya pala ang loob. Sa simula, sinubukan niyang sundin ang mga tagubilin, ngunit nanaig ang kanyang pagiging mausisa, at sumilip siya para lang magulat nang makita na hindi pala nagbabanggit ng anumang spell si Gojo. Katotohanan na ginagamit niya ang kanyang panulat upang iguhit ang isang bagay sa gulong ng karwahe. Dito niya napagtanto na ang mga mangkukulam ay hindi nagbabato ng orasayon, iginuguhit nila ang mga ito upang maging totoo. Nang matapos si Gojo, nagsimula siyang lumabas upang tawagin si Coco, na nagpilit kay Coco na tumakbo. Pagbukas ni Gojo ng pinto sa harap upang tawagin si Coco, natagpuan niya itong marumi at humihingal.
Salamat na lamang at gumana ng maayos ang karawahe at umalis ang mga babae. Pagdating ng gabi, tapos na sila sa lahat ng mga customer, at humarap sa kanya ang kanyang ina. Sinasabing medyo kinakabahan siya na baka gusto niyang sumama sa mangkukulam na iyon at mula nang mawala ang kanyang ama dahil sa sakit. Coco ang tanging bagay na mayroon siya sa mundong ito, na hindi niya kayang mawala. Sumagot si Coco na hinding-hindi niya ito iiwan at mahigpit itong niyakap, bago bumalik sa bahay para maghapunan ng mainit. Di nagtagal pagkatapos niyon ay nagpalit sila ng pantulog at nagpaalam na, habang umakyat si Coco sa kanyang silid. Pagkapasok ay mabilis niyang nilabas ang mahiwagang libro at ang wand na hawak niya, at nalaman niya na ang wand ay isa lang palang panulat, at ang librong may larawan ay gabay pala sa paggawa ng mga mahiwagang simbolo. Mabilis siyang umupo sa kanyang mesa at sinimulan niyang iguhit ang disenyo sa pahina papunta sa isang magaspang piraso ng pergamino. Pagkaraan ng ilang sandali, nagawa niyang buuin ang disenyo ng halos-halos, ngunit hindi niya napansin na hindi pa pala kumpleto ang bilog. Sa sandaling naisip niyang malabong mangyari yon, may pamatak na tinta mula sa kanyang panulat at kinumpleto ang bilog. Agad na nagliparan ang mga spark mula sa papel, lubos na ikinamangha niya, at nagsimula siyang tumalon-talon sa tuwa, na pagtantong nakagawa siya ng totoong mahika. Iyon pa lang ang simula, dahil agad niyang sinimulang subukan ang iba't ibang uri ng mahiwagang simbolo mula sa libro, at nagawa pa niyang magsindi ng apoy sa kanyang papel. Matapos ang ilang pagsubok, sinisimulan niyang masanay, at napagtanto niyang mas malaki ang. Habang mas malaki ang drawing, mas malakas ang spell, at ang mas maayos na drawing ay nakakagawa ng mga spell na tumatagal ng mas matagal. Ngunit ang makapag-drawing ng malaki at maayos ay medyo mahirap. Naisipin niya ang isang plano na i-trace ang mga drawing, dahil mas madali yun gawin kaysa kopyahin. Kaya nagbuklat siya ng bagong pahina at sinimulang i-trace ang bagong pattern. Bigla, nang hindi niya namamalayan, isang dilim ang nagsimulang kumalat sa likod niya, at sa sandaling matapos niya ang kanyang spell, may humawak sa kanya mula sa likod at tumalon palabas ng bintana. Si Gojo pala yon, na mukhang takot na takot, at tinatanong kung anong spell ang ginamit niya. Takot na takot si Coco at sumagot na wala siyang ideya, habang patuloy na lumilipad si Gojo sa ere. Bigla niyang narinig na nagising ang nanay ni Coco sa ingay at napansin na ang buong bahay ay nagiging parang kristal na yelo. Napagtanto ni Gojo nang may takot na nagamit lang ni Coco ang ipinagbabawal na mahika, ngunit hindi siya nagkaroon ng sapat na oras upang bigyan ng babala ang kanyang nanay, na naging kristal kasama ng bahay. Nawala ng kontrol si Coco at sinimulang sip-in ng mangkukulam para makalaya at matulungan ang kanyang ina. Habang nahihirapan si Gojo na hawakan siya dahil hindi niya pwedeng bitawan sa ere, gayunpaman, nakawala si Coco sa pamamagitan ng pagsipa at halos ay kamatay niya, kung hindi lang siya iniligtas ni Gojo sa huling sandali mula sa pagiging sapad. Si Coco, gayunpaman, ay labis na takot at wala nang pakialam sa anuman habang diretso siyang sumugod sa kanyang ina. Sana ay naging kristal din siya, ngunit dinampot siya ni Gojo sa huling sandali at muling lumipad sa himpapawid. Walang tigil sa pag-iyak si Coco, humihingi ng tawad sa paggamit ng mahika dahil hindi niya alam ang mangyayari at pinaniwalaan siya ni Gojo. Iginiit niya na ang lahat ay inilihim sa karamihan upang maiwasan ang mga trahedya na tulad nito. Ang kailangan lang ng isang tao para makagawa ng mahika ay isang espesyal na tinta at isang set ng mga selyo ng pagbato, yun lang ang kailangan para makagawa ng mahika. Ngunit ang isang malaking patakaran sa mga mangkukulam ay huwag kailanman ibunyag ang impormasyong yun sa sinuman. Ngayon na alam na ni Coco ang katotohanan, wala siyang pagpipilian kundi burahin ang kanyang mga alaala, ngunit nagmakaawa si Coco na huwag gawin yun dahil kung makakalimutan niya ang lahat. Paano niya iligtas ang kanyang ina? Inaangkin niya na alam niya ang lahat ng mga guhit at ang tanging gusto niya ay iligtas ang kanyang ina. Biglang napagtanto ni Gojo na ang nagbenta sa kanya ng librong ito ay maaaring isa sa masasamang gang ng mga mangkukulam na nagtatrabaho laban sa mga mangkukulam at napagtanto na ang mga alaala ng babaeng ito ay maaaring mag-ugnay sa isa sa mga miyembro sa gang. Tinanong ni Coco kung iligtas nila ang kanyang ina kung malaman nila kung sino ang nagbenta sa kanya ng libro. At sumagot si Gojo na mayroong maliit na pagkakataon na mailigtas siya sa ganoong paraan. At nagmamakaawa si Coco sa kanya na huwag burahin ang kanyang mga alaala dahil gagawin niya ang lahat para mailigtas ang kanyang ina. Tinanong ni Gojo kung palagi niyang ililihim ang mahika na ito at sumang-ayon si Coco.
Pagkatapos ay tinanong niya kung gagawin niya ang lahat upang matuto at nagulat si Coco. Inihayag ni Gojo na kung magkakaroon siya ng kaalaman, mas mabuti na matuto siyang kontrolin ang Mahika. Kaya mula sa araw na ito, isa na rin siyang mangkukulam. Ang labis na pananabik at takot ay sobra para sa maliit na si Coco at hindi nagtagal ay nakatulog siya ng mahimbing. Pagkagising niya, naramdaman niyang giniginaw siya sa tama ng sinag ng araw sa umaga. Mukha niya, lumingon siya sa paligid at napansin na hindi pala panaginip ang nangyari dahil nakaupo si Gojo sa tabi niya at literal silang lumilipad sa isang lumilipad na karwahe. Napansin ni Gojo na gising na siya at sinabi sa kanya na huwag mag-alala dahil malapit na sila sa patutunguhan. Napagtanto niya na tiyak na giniginawang kawawang babae dahil nakasuot pa rin siya ng pambahay kaya inalok niya ito ng kapa para isuot para mas main-aitan. Maya-maya ay may nakita silang bukas na espasyo at ipinahayag niya na ang nakikita nila sa harap nila ay ang kanyang personal na pagawaan kung saan siya nagsasaliksik tungkol sa Mahika. At mula ngayon, ito ang lugar kung saan mananatili si Coco at matututo pa tungkol sa Mahika at pagkontrol. Ito. Di nagtagal, bumaba sila sa lupa at patuloy na lumakad si Gojo patungo sa mga bahay at sinabi kay Coco na hindi na niya kailangang mag-alala tungkol sa kanyang bahay. Bago umalis, nagkalat siya ng ilang natatanging buto sa lugar na malapit ng lumikha ng isang protektibong harang sa paligid ng bahay upang pigilan ang sinumang estranghero na makalapit ng labis. Sa kasalukuyan, wala talaga silang ideya kung gaano kalakas ang spell na ginamit niya sa bahay. Bigla, huminto si Coco sa kanyang kinatatayuan at nagsimulang lumuha. Medyo nalilito si Gojo at lumapit sa kanya. Tinanong kung nasasaktan ba siya. Ngunit sumagot si Coco na ipinangako niya sa kanyang ina na hindi niya ito kailanman iiwan kahapon. At hindi pa nga lumipas ang isang araw at iniwan na niya siya. Kinumfort siya ni Gojo at sinabihan siyang huwag mag-alala. Nangangakong malalaman nila kaagad kung ano ang nangyari sa kanyang nanay at mailigtas siya mula sa salamangka ng ligtas. Ngunit sa ngayon, kailangan niyang panasan ang kanyang luha dahil ito muna ang magiging tahanan niya, hanggang matuto siyang humawak ng Mahika ng tama. Agad siyang gumamit ng Mahika upang lumikha ng isang bola ng tubig at inilagay ito sa isang aparato bago ito ibigay kay Coco. Nalilito pa rin siya, ngunit hindi ito napansin ni Gojo at sinabihan siyang hugasan ang kanyang mga mata habang kumuha siya ng pamalit na damit para sa kanya. Habang nakatayo pa rin siya at nagtataka kung paano ba niya gagamitin ang tubig na ito, isang boses ang narinig niya mula sa likuran at lumingon siya upang makita ang isa pang babaeng halos kasing edad niya, na may pink na buhok, na nakangiti sa kanya. Habang sinasabi nito na sa usapin ng mga spell, ang ginamit sa tubig na iyon ay medyo simple lang. Lumapit ito at kinuha ang aparato mula sa kamay niya. Sinasabing ang mahikang ito ay iniipon ng lahat ng moisture sa paligid ng hangin at ginagawa itong bola ng tubig. At kung gusto nilang gamitin ito, kailangan lang nilang ikiling ng kaunti at biglang bubuhos ang tubig. Namangha si Coco dito at pinasalamatan ang babae sa pagtuturo sa kanya kung paano gamitin ang aparato. Bago pa siya makahintay ng sagot, isa pang babae ang lumitaw na may asul na buhok, na bumati kay Coco ng napakaswal bago pa siya magpatuloy sa kanyang dinadaanan. Napansin ni Coco na ang babaeng may asul na buhok ay may hawak na isang bungkus ng panulat at ilang tinta at napagtanto niya na ang mga babaeng ito ay maaaring mga mangkukulam din. Tinanong niya sila tungkol doon. At ang babaeng may kulay rosas na buhok ay sumagot na sila ay mga apprentice sa ngayon at tinanong kung siya mismo ay hindi isang apprentice. Sumagot si Coco na may ngiti na marahil ay medyo maaga pa para tawagin ang sarili niyang estudyante ni Gojo, dahil wala siyang alam na anuman tungkol sa Mahika at ilang oras pa lamang ang nakalipas, na nakagawa siya ng kanyang pinakaunang salamangka. Sa sandaling ibunyag niya yun, nagbago ang kapaligiran sa silid habang nakatingin sa kanya ang mga babae na may takot sa kanilang mga mata. Tinanong ng babaeng nakaping kung siya ba ang pinag-uusapan sa mga tsismis na naririnig nila mula pa kaninang umaga. Ngunit walang ideya si Coco kung ano ang pinag-uusapan nila. Sinabi ng babaeng may kulay rosas na buhok sa kanya na may kumakalat na tsismis na isang tagalabas, na isang karaniwang tao, ang gumamit ng ipinagbabawal na Mahika. Ngunit hindi nabura ang kanyang mga alaala at tinanggap siya bilang isang estudyante. Ngunit wala silang ideya na ang sarili nilang guro ang gumawa niyon. Ngunit bago pa sila makapag-usap ng mas matagal, dumating si Gojo at ipinakilala ang babaeng may kulay rosas na buhok bilang si Tia. At ang babaeng may buhok na bughaw bilang si Rich.
Kasunod yun, iniabot niya ang isang kasuotan sa kanya. Sinasabing lahat ng kanyang estudyante ay nagsusuot ng ganitong damit, kaya malugod itong tinanggap ni Coco. Matapos makapagbihis ng angkop, bumalik siya at umupo habang sinabi ni Gojo na sasabihin na niya ngayon sa kanya ang tungkol sa kasaysayan ng Mahika. Sinimulan niya na noon pa man, bawat isa sa sangkatauhan ay may kapangyarihang gumamit ng Mahika, dahil ang kailangan lang ay isang espesyal na tinta at ilang pergamino upang pagguhitan. Alam ng bawat tao sa mundo kung paano gamitin ang Mahika, at ginawa nitong posible ang imposible. Ngunit likas sa mga tao ang some-iron ng mga bagay, at kapag ang ganap na kapangyarihan ay ibinigay sa mga tao, nakahanap sila ng paraan upang abusuhin ito. Maraming nakakatakot at mapanganib na salamangka ang nalikha sa panahong ito, na humantong sa matinding pagkasira at kamatayan. Maraming digmaan ang sumiklab, ngunit walang nanalo at puro talunan lamang. Sa panahong iyon, isang grupo ng lubos na dalubhasa at makapangyarihang salamangkero ang nagpasya na talikuran ang mga paraan ng digmaan, at nagtagumpay na lumikha ng isang salamangka na kayang alisin ang mga alaala mula sa sinuman. Sa pamamagitan niyan, inalis nila ang alaala ng buong sangkatauhan na ang salamangka ay maaaring gamitin ng sinuman. At tanging ang mga alagad lamang ng mga unang salamangkerong iyon ang pinayagan ng impormasyon na gumamit ng salamangka. Ang natitirang bahagi ng mundo mula noon ay naniwala na ang salamangka ay maaaring gamitin lamang ng isang piling. Ilang piling individual na ipinanganak na mangkukulam. Kung muling lalabas ang katotohanan, muling babagsak ang mundo sa gulo at kapahamakan, tulad ng nangyari noong sinaunang panahon. Iyan ang dahilan kung bakit napakahigpit na binabantayan ang sekretong ito, at kung bakit napakabilis kumalat ang kwento ng paggamit niya ng ipinagbabawal na Mahika. Tumingin si Coco pababa na may pagkakasala sa mga mata, at pagkatapos ay tinanong si Gojo, ano ba talaga ang ipinagbabawal na orasayon? Sumagot si Gojo na ang ipinagbabawal na Mahika ay naglalaman ng orasayon mula sa mga araw ng digmaan at kapahamakan, na ipinagbawal gamitin sa araw na ginawa ang kasunduan sa pagitan ng mga salamangkero. Sa madaling salita, ang salamangka na ginagamit upang makasakit ng tao. Agad na nilapitan siya ni Coco at nagmakaawa na hayaan siyang matutunan ang lahat ng kanyang makakaya tungkol sa ipinagbabawal na salamangka, dahil ayaw na niyang gamitin ito kailanman, at gusto niyang makahanap ng lunas para sa kanyang ina. Dinala siya ni Gojo sa isang silong at ipinaliwanag habang pababa na bagaman sagana sa kalikasan ang mga ipinagbabawal na salamangka, may ilang uri nito na madaling maunawaan. Ang una ay ang salamangka na direktang ginagamit sa isang tao. Kabilang dito ang pagbabagong anyo, pagbabago sa edad, pagmamanipula sa isipan, o direktang pagpapagaling o pagsakit sa isang tao. Ang salamangka na ito ay mayroon lamang isang eksepsyon, na ang pagtanggal ng mga alaala ng tao na maaaring gamitin sa mga pagkakataong may ordinaryong tao na makatuklas ng kanilang lihim. Iyan ang dahilan kung bakit karamihan ng salamangka ay binibigkas sa mga bagay tulad ng mga karawahe, lampara, o maging sa mga bintana. Pagkatapos ay ipinakita niya sa kanya ang isang bintanang tatlong kulay na kapag pinaikot niya ay lumilikha ng parang pintuan na kahit saan at ang tanawin sa labas, na noon ay mga bundok at damuhan lamang, ay naging isang maulap na lawa. Pagkatapos ay itinuro ni Gojo ang isang malaking tore, na kilala bilang Tower of Tomes, na sinasabing sa sandaling masulat ang isang mahiwagang libro, agad na gumagawa ng kopya sa loob nito, upang walang kaalaman ay maaaring mawala kailanman. Agad sinabi ni Coco kay Gojo na dalhin siya sa tore, dahil hahanapin niya ang kopya ng kanyang picture book nang walang tigil. Ngunit sinabi ni Gojo sa kanya na huwag maging masyadong sabik, at di nagtagal, isang ugong ang narinig habang lumabas ang isang higanteng ahas mula sa lawa at sinabuyan ng tubig ang loob sa pamamagitan ng bintana na nagpatamba sa kanila. Ibinwelta ni Gojo ang bintana upang bumalik sa kanilang normal na lugar, at ipinaliwanag na upang marating ang tore, kailangan nilang dumaan muna sa pagsubok ng librarian. Ipinaliwanag niya na ang tore ng tomb ay binabantayan ng 4 na librarian, at upang marating ang tore, kailangan niyang dumaan sa lahat ng kanilang pagsubok, na nangangahulugang siya ay napagtanto niya na baka masyado siyang naging mahigpit sa unang araw pa lang, kaya ibinalik niya ang tanawin sa isang parang ng puting bulaklak, na sinasabing ang Mahika na hindi ipinagbabawal, ay ang nagdadala ng kagalakan sa lahat. Kaya dapat silang magsimula doon at dahan-daang umusad. Pagkatapos nyon, ibinaba niya ito sa silid nito at sinabing makikipaghati ito sa silid kasama ang kasama niya sa silid na nagngangalang Agit,
na sa tingin ko ay isang mapanganib na pangalan. Aniya, maghahati sila sa isang workshop at magkahiwalay pa rin ang kanilang mga kwarto. Pagkatapos nyon, binigyan niya ito ng oras para makapag-ayos habang bumalik siya para asikasuhin ang iba pang mga gawain. Laminggalinga si Coco sa pagawaan ng may pananabik, iniisip kung paano niya laging pinangarap ang lugar kung saan nagtatrabaho ang mga mangkukulam at ngayon nakikita niya ito ng personal, ngunit bago pa man niya mahawakan ng anuman, isang boses ang tumawag mula sa itaas at tumingala siya upang makita ang isang babaeng may maikling buhok na nakalutang sa ere. Umalis sa daan si Coco at lumapag ang babae, nagsasabing siya si Agat at magiging kasama niya sa silid mula ngayon. Masiglang binati siya ni Coco, ngunit mukhang napakalamig ni Agat. Malamig niyang tinanong kung siya ang sikat na mula sa labas na palagi nilang naririnig at malungkot na tumingin si Coco sa kanyang mga paa. Pagkatapos ay napakalamig na sinabi ni Agat na sigurado siyang masama ang pakiramdam niya sa katotohanan dahil sa kanyang mga pagkakamali. Ang kanyang ina ay hindi na magiging laman at dugo muli. Agad na ipinagtanggol ni Coco ang kanyang sarili at sinabing narito siya upang ayusin yun at magsisikap siya bilang isang baguhan upang maging isang mahusay na mangkukulam. Gayunpaman, tila determinado si Agat na magsimula ng gulo, dahil mukha siyang naiinggit sa. Ang lahat ay kailangang magtrabaho ng napakahirap, mag-aral ng sobra, kumuha ng mga pagsusulit hanggang sa magkaroon ng mantsa ng tinta ang kanilang mga kamay. Ngunit kahit ganoon iilan lang ang nagkakaroon ng pagkakataong maging isang baguhan. Ngunit isang karaniwang tao na wala namang nagawa ay naging isang baguhan matapos gumamit ng ipinagbabawal na mahika. Bago pa man uminit ang sitwasyon, pumasok sina Tia at Rich sa silid upang tawagin ang iba. Para sa hapunan, kinagabihan, simple lang ang kanilang hapunan, tinapay at sopas ng gulay. At kinabukasan, nagsimula na ang kanyang paglalakbay. Pumunta si Gojo sa kanyang silid para turuan siya at iniabot ang maraming kagamitan na magsisilbing panimula sa kanyang paglalakbay bilang isang baguhang manggagaway. Una niyang itinuro ang iba't ibang elemento ng mahika, na pareho lang sa ibang mundong may mahika. Tubig, hangin, apoy, at liwanag. Ang mga ito ay iginuguhit bilang isang partikular na simbolo sa loob ng isang selyo at pagkatapos ay iginuguhit ang isang bilog sa paligid nito. Sa sandaling maguhit ang bilog, nabubuhay na ang orasayon. Sa dami ng bagong impormasyon na nagdulot ng labis na pagkabigla sa utak ni Coco, sinabihan siya ni Gojo na madali at subukang gamitin ang lahat ng kanyang natutunan. Si Coco ay sabik na umupo sa kanyang mesa at nagsimulang isulat ang ilang simbolo sa papel. Hindi nagtagal, dinurog niya ito, ngunit bago pa man niya ito tuluyang maduraj ay inagaw na ito ni Gojo. Habang sinasabi niya kay Gojo na huwag itong tingnan dahil pangit ito, tiningnan ito ni Gojo at sinabing normal lang na hindi perpekto ang unang ilang simbolo dahil nagsisimula pa lang siyang matuto at sinabi niya na huwag itong alalahanin. Napansin niya na hindi pa magkadugtong ang bilog ng selyo. Iyon ang dahilan kung bakit hindi gumana ang kanyang mahika. Gayunpaman, nang makumpleto niya ang bilog, lumabas na mali ang direksyon ng kanyang mahika. At isang bugso ng tubig ang direktang tumama kay Agat na nag-aaral din. Nasira ang buong pergamino niya, na ikinatakot ni Coco na agad nagsimulang humingi ng paumanhin. Kalmadong nilapitan siya ni Agat at itinuro na dahil ang isa sa mga linya niya ay mas mahaba kaysa sa isa, kaya ang tubig ay bumulwak sa isang partikular na direksyon. Tuwang-tuwa si Gojo sa atensyon niya sa detalye at ipinahayag na pupunta siya sa dakilang bulwagan ng mga mago sa loob ng ilang araw. Hanggang doon, sinabi niya kay Agat na tulungan si Coco na matuto tungkol sa mahika hanggat kaya niya. Sa sandaling wala na si Gojo, lumingon si Agat kay Coco at sinabi sa kanya na ang maginhawang munting. Tapos na ang mga aralin, at ngayon ay haharapin na niya ang kanyang tunay na pagsubok at tuturuan siya. Medyo nabigla si Coco, ngunit nagpasya siyang hindi na lang magsalita, at kinaumagahan, dinala ni Agat si Coco malapit sa mahiwagang bintana at sinabihan siyang maghanda para kunin ang kanyang unang pagsubok. Lubhang kinakabahan si Coco dahil wala pa siyang nagawa na tulad nito noon at gusto niyang hintayin na makabalik si Gojo bago sila gumawa ng anumang tulad nito. Ngunit sinabi ni Agat sa kanya na nakapasa siya sa pagsubok na ito noong siya ay 10 taong gulang pa lamang, kaya ito ay isang ritual ng paglipat na kailangan ng bawat isa na pagdaanan kung nais nilang maging isang apprentice. Ipinaliwanag niya na ang unang pagsubok ay ang pahintulot ng korona, kung saan siya pinapayagan lamang siyang magdala ng 3 kagamitan bukod pa sa kanyang mga mahiwagang sangkap.
Kailangan niyang maglakbay sa lugar at abutin ang tuktok ng mga saklaw ng datos sa sarili niyang lakas, kung saan kailangan niyang hanapin at pitasin ang halamang didem na matatagpuan doon. Inabot ni Aget sa kanya ang isang guidance orb, na magtuturo sa kanya sa tamang direksyon at binigyan din siya ng water magic device para magdala ng tubig. Sabi ni Aget na bagaman pinapayagan siyang magdala ng 3 gamit, 2 lamang ang kaya niyang gamitin ngayon dahil sa mababa niyang antas, kaya yun ang dapat niyang subukan. Tumango si Coco at inilagay ang lahat sa kanyang backpack, habang iniikot ni Aget ang mahiwagang bintana sa lugar kung saan kailangang simulan ni Coco ang kanyang paglalakbay. Ngunit bago umalis, tinanong ni Coco kung maaari niyang makuha ang pares ng mahiwagang sapatos na yun bilang kanyang ikatlong kagamitan. Sinasabi niya na nakita niyang ginamit ito ni Gojo noong iniligtas siya nito, at nakita rin niyang ginamit ito ni Aget noong isang gabi, at nagtataka kung pwede niya itong hiramin para sa pagsubok. Bamantong hininga si Aget at kinuha ang kanyang sapatos bago niya ito itinulak sa kamay ni Coco at pagkatapos ay inihagis palabas ng bintana para mabilis niyang masimulan ang pagsubok. Nang makalabas na si Coco sa gubat, tinawag siya ni Aget at sinabi sa kanya na dapat niyang gawin ang kanyang makakaya, dahil ang bawat isa ay pinapayagang kumuha ng pagsubok na ito ng 1 beses lamang, at kung hindi sila pumasa, hindi na sila kailanman papayagang maging isang apprentice. Matapos iyon, nawala si Aget, iniiwan si Coco na tuluyang nag-iisa sa gitna ng kawalan. Bumangon si Coco, ngunit bigla siyang labis na natakot sa lahat ng bagay sa bagong lugar na ito. Nagsalita siya sa sarili at nagawa niyang pakalmeyan ang kanyang sarili, pagkatapos ay kinuha niya ang guidance orb, at napagtanto niyang wala siyang kaalam-alam kung paano gumagana ang orb na ito. Biglang nagsimulang lumutang ang bagay sa loob ng orb kapag nakaturo sa isang tiyak na direksyon, habang nananatili itong walang galaw kung nakaturo sa ibang direksyon. Nang makita ito, nagpasya si Coco na sundan ng isa sa mga landas kung saan nagpapakita ng galaw ang orb. Sa pag-aakalang hindi naman dapat alalahanin ang kaunting pag-akyat ng bundok, ngunit nadapa at nauna ang mukha sa mismong simula. Bumangon siya at nagsimulang gumalaw gamit ang kanyang sariling lakas ng kalooban. Iniisip na kung nakapasa si Aget sa pagsusulit noong siya ay 10 taong gulang pa lamang, dapat ay kayarin niya ang pagsusulit. Hindi madali ang daan, na may sapot ng gagamba kung saan-saan at mga baging ng puno na nakalatag sa ilalim ng kanyang mga paa, handang magpatid sa kanya. Pagkatapos ng ilang sandali, sa wakas ay nakalabas siya sa gubat at nakarating sa isang bukas na damuhan na may ilang lawa sa gitna. Ang nakapagpapigil ng kanyang hininga ay ang tanawin ng mga lumulutang na kalupaan sa itaas niya. Nakatur pataas ang orb at napagtanto niya na ito marahil ang data range, at lubos siyang nag-aakala na ito ay isang kabundukan na kailangan niyang akyatin upang maabot ang tuktok. Naupo siya sa isa sa mga bato, nang hihina ang loob, dahil hindi niya inakala na kailangan niyang akyatin ang mga lumulutang na lupain, at nagtataka kung dito na ba matatapos ang kanyang paglalakbay. Bigla siyang nakapansin ng kakaibang ibon na lumilipad sa kalangitan, at naalala ang sapatos na hiniram niya kay Aget, at agad na sumigla ang kanyang kalooban habang mabilis siyang bumalik sa kanyang mga paa at inutusan ang sapatos na lumipad. Ang paglipad ay nangyayari hiwalay sa isang malakas na bugso ng hangin na naging sanhi ng pagkawala niya ng balanse. Mabilis siyang bumalik sa troso at sinuri ang talampakan ng sapatos, para lang mapagtanto na mayroong mga mahiwagang bilog sa mga sapatos. Ngunit ang mga ito ay pantay na nahahati sa pagitan ng dalawa. Nagbigay ito sa kanya ng ideya at tumayo siyang muli at inilagay ang magkabilang paa ng perpektong nakahanay at inilapit ang mga ito upang makumpleto ang bilog. Sa sandaling magdikit ang kanyang mga paa, isang berdeng mahiwagang enerhiya ang lumitaw sa ilalim niya at dahan-daang nagpataas sa kanya sa hangin. Sobrang tuwa niya na makakalipad na siya, ngunit dahil sa kanyang labis na kagalakan, nauwi siya sa pagkawala ng balanse niya at bumagsak muli sa lupa. Gayunpaman, hindi niya tinatanggap ang pagkatalo, na parang kung makakalipad siya, mararating niya ang tuktok kaagad. Bumangon siya muli at inilapit ang mga paa para makalipad muli, ngunit nagpapalipad sa sarili tulad ng bote ng Coke na may mint sa loob at bumagsak muli sa lupa. Naalala niya ang sinabi ni Gojo tungkol sa kung paano niya kailangan munang lumakad bago matutong tumakbo. Kaya sinimulan niyang pagtuunan ng pansin ang mga pangunahing kaalaman at nagawa niyang lumutang ng bahagya sa itaas ng lupa at umabante. Pagdating ng gabi, sapat na ang kumpiyansa ni Coco sa kanyang balanse kaya nagsimula siyang medyo mas mataas pa.
Sa wakas, nagpasya siyang subukang abutin ang unang lumulutang na masa ng lupa at binigyan ng sarili ng matinding tulak, umabot sa tuktok nito ng halos perpekto. Ngunit nang sinubukan niyang lumapag, ay nagkamali siya at nadulas pababa mula sa lupang nasa ilalim mismo. Nagsimula siyang magpanik dahil sa ilalim niya ay matigas na lupa, na maaaring magdulot ng matinding pinsala sa kanyang mga buto kaya naman muli niyang inaktibo ang kanyang paglipad at lumipad patungo sa isa pang lumulutang na masa, kung saan hinawakan niya ang isa sa mga baging, ngunit nabali rin yun, kaya napilitan siyang magsikap maghanap ng isa pang baging na maaaring kapitan. Sa kabutihang palad, nailigtas niya ang sarili mula sa pagkahulog sa lawa at kumapit ng mahigpit para sa kanyang buhay. Habang lumulubog ang araw sa abot tanaw, huminga siya ng malalim upang pakalmeyan ang sarili, iniahon ni Coco ang kanyang sarili mula sa lawa at sinimulang pigain ang tubig mula sa kanyang damit, maging ang pagtanggal ng kanyang sapatos, tanging upang makita na ang mga ito ay lubos na nababalutan ng putik at marumi. Nagpasya siyang maglinis at kumuha ng isang piraso ng tela at sinimulang linisin ang sapatos nang hindi man lang iniisip ang mahiwagang selyo. Ang pinakamasama ang nangyari at ang mahiwagang selyo ay tuluyang nabura, na nagdulot sa kanya ng matinding pagkabahala at nagtataka kung maaari niya itong iguhit muli. Ngunit ang ideyang iyon ay panandalian lamang nang inilabas niya ang kanyang bag. Nakita niyang natapon niya ang lahat ng mahiwagang tinta habang nahuhulog. Habang unti-unting lumulubog ang araw, iniisip niya kung ito na ba at dito na magtatapos ang kanyang mahiwagang paglalakbay. Balik sa mahiwagang pagawaan, bumaba si Tia para tawagin si Agat para sa hapunan at tinanong kung nasaan si Coco dahil malapit nang ihain ang hapunan. Kalmado namang sumagot si Agat na wala si Coco dito dahil pumunta ito upang kumuha ng pagsusulit sa data range. Nangilabot si Tia at tinanong niya si Agat kung bakit hindi niya ito pinigilan dahil kararating lang nito sa pagawaan ilang araw pa lang, at maaaring mapanganib para sa kanya mag-isa. Malamig na sumagot si Agat na kinaiinisan niya ang mga taong hindi sapat ang kakayahan, lalo na ang mga tagalabas. Ngunit sinabihan niya si Tia na huwag mag-alala, dahil aaminin ni Coco ang pagkatalo at babalik kaagad dahil ang mga saklaw ng data ay nasa pinakamataas na rurok sa panahong ito ng taon. At imposibleng marating niya ang tuktok kahit pa may sapatos na mahiwaga. Sabi niya ay walang ideya si Coco tungkol sa mga patakaran o kung gaano kapanganib ang mundong ito, at ayaw ni Agat na maging salamangkero ang mga taong tulad niyan. Balik malapit sa mga saklaw ng data, nagpasya si Coco sa ibang estratehiya at sumakay ng bangka papunta sa gitna ng lawa at sinubukang humawak sa isa sa mga baging sa oras na bumaba ang kalupaan. Ngunit hindi niya ito maabot gaano man siya kahirap sumubok. Tinitingnan niya muli ang kanyang sapatos, na hindi na nga magamit para sa paglutang ngayon, dahil kahit iginuhit niya ulit ang mga simbolo doon, gamit ang anumang tinta na natitira sa kanya. Ngunit dahil sa tubig, humina ang bisa ng tinta at hindi ito gumagana sa basang sapatos gaya ng nararapat. Bigla na lang may pumasok sa kanyang isipan, at nagtaka siya kung dapat niyang subukang gawin ng mahiwagang selyo sa kanyang mga paa sa halip na sa sapatos. Ngunit isinuot niya ulit ang kanyang sapatos at pinalayas ang kaisipang yun, na naaalala na mahigpit na ipinagbabawal ang paggamit ng mahika ng direkta sa katawan. Bumalik siya sa kanyang bangka at napagtanto na wala siyang ideya kung anong mahika ang magagamit niya. Sa puntong ito, at nagtataka kung tama ba ang sinabi ni Agat, at hindi siya nabibilang dito. Iniisip niya kung paano makakaguhit ng isang spell ang sinuman, ngunit ang kakayahang gamitin ito ng maayos ay hindi katulad ng pagguhit lamang nito. Naaalala niya si Gojo na tinitignan ang kanyang mga hiwa at tinawag itong tunay na mahika, na pumupuno sa kanya ng pakiramdam ng tagumpay at tumatayo siya na napagtanto na mayroon siyang sariling uri ng mahika. Tumakbo siya papasok sa kagubatan upang makahanap ng matutulis na bato at kumuha ng tuyong tinte sa bato na nakabalot sa tela at pagkatapos ay binabawasan ito ng kaunti ng tubig mula sa kanyang aparato. Dahil doon, nilabas niya ang kanyang kapa at inilatag ito na parang gumagawa siya ng isang piraso ng tela pabalik sa kanyang pagawaan at gumuhit ng isang napakatalis na tuwid na linya na nagmula sa mga taon ng karanasan niya kasama ang kanyang ina. Nagpasya siyang gagamitin niya ang mga kagamitan na nakasanayan niya at ginagamit niya sa buong buhay niya, sa halip na subukang matuto ng isang bagay na ganap na bago. Pagdating ng bukang liwayway, tapos na siya sa kanyang mahiwagang selyo at maging ang mabalahibong ahas ay nagising at nagpasya na sumama sa kanya. Naalala niya ang sinabi ni Agat sa kanya na kung hindi balanse ang mga mahiwagang simbolo,
ito ay magiging sanhi upang lumihis ang Mahika sa isang direksyon. Kaya sadya siyang gumawa ng isang mahabang linya, umaasa na makokontrol niya ang direksyon ng Mahika doon. Nang handa na ang lahat, ginamit niya ang sariling panulat upang kumpletuhin ang bilog at agad na nagsimulang magtipo ng hangin sa paligid ng kanyang layag at bago pa siya magkaroon ng oras upang magduda sa sarili, siya ay itinulak pasulong ng hindi kapani-paniwalang bilis. Sinubukan niyang ipatnubay ang sarili sa tubig, ngunit wala itong silbi at ang Mahika ay napakalakas kaya talagang nahati nito ang bangka. Habang kumakapit siya sa layag at nagsisimulang lumipad sa ere, nahirapan siya ng kaunti sa layag, ngunit pagkaraan ng ilang sandali, nagawa niyang iayon ito sa isang hugis na halos parang paraglider at sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, lumilipad siya sa tulong ng sarili niyang Mahika ng lubusan. Ito ay isang pangarap na natupad para sa kanya at kapag tumingin siya sa ibaba, naaalala niya ang kanyang sariling tahanan at napagtanto niya na hindi niya inakalang ang pagtulong sa kanyang ina sa mga pang-araw-araw nitong gawain ay magpapahusay sa kanya sa Mahika. Mabilis niyang tiningnan ang kanyang orb ng gabay at napagtantong kailangan niyang umakyat pa ng mas mataas sa kalangitan kaya kumuha siya ng isang matalim na liko at nagsimulang umakyat ng diretso sa ere. Sa wakas, nakita ang tuktok ng data peak at ang mga diadem herbs na namumukadkad sa sikat ng araw, ginawa niya ang isang drive-by at sinubukang kunin ang ilan sa mga halaman, ngunit nabigo at halos mawalan ng balanse, ngunit nakabalik din sa glider. Sa matinding determinasyon, lumingon siya at muling nagtungo sa mga damo, ngunit muling sumablay. Paulit-ulit niyang ginagawa ang parehong bagay, lumilipad patungo sa mga damo ngunit sumasablay ng ilang pulgada lamang, at isang beses muntik na siyang bumangga sa lumulutang na masa ng lupa sa harap niya ngunit bahagyang nailigin lamang ito, at muling lumiko patungo sa tuktok. Sa huling pagkakataon, mabilis siyang sumugod diretso sa mga damo, ngunit sa pagkakataong ito, bumitin siya ng patiwarik para mas abot niya, at pagkatapos sumablay sa maraming damo, sa wakas ay nagawa niyang pumitas ng isa sa mga ito mula sa lupa na nagkumpleto ng kanyang pagsubok. Balik sa workshop, sa wakas ay nakabalik si Gojo at agad na sinabihan tungkol sa sitwasyon ni Tia. Kahit si Gojo ay kinakabahan, sinasabing masyadong delikado para sa kanya ang pumunta ng mag-isa, dahil hindi pa siya nabubuhay sa paligid ng Mahika tulad nilang lahat at kailangan niya itong puntahan at iligtas. Ngunit sa kanyang sorpresa, natagpuan niya si Coco na naghihintay para buksan nila ang mahiwagang bintana na hawak ang diadem herb. Agad na niyakap ni Tia si Coco at nagsimulang umiyak, habang nakangiti si Coco at lumapit kay Aget na mukhang nagulat. Ipinakita niya ang bulaklak dito, ngunit hindi sumagot si Aget at simpleng tumalikod bago umakyat pabalik sa kanyang silid. Nakausap na rin sa wakas ni Gojo si Aget at sinabi sa kanya na ang ginawa niya ay lubhang delikado. At madali siyang namatay sana doon. Bukod pa rito, iginiit niya na hindi na kailangang patunayan pa ang anuman sa kanya, dahil isa na siyang apprentice. Kasabay nito, kinuha niya ang isang kahon at iniabot sa kanya ang opisyal na kapa ng apprentice kasama ang sombrero ng isang apprentice na, ilang araw ang lumipas at sa wakas ay nagpasya si Gojo na repasuhin ang ilan sa mga batayan kay Coco at sinabi sa kanya ang tungkol sa apat na pangunahing elemento sa mundo. Ang sigil ng tubig, na gumagamit ng kapangyarihan ng paglikha at pagwasak. Ang sigil ng lupa, na siyang dahilan ng napakaraming sigil ng hangin, na nagpapahintulot sa mga mangkukulam na lumipat mula sa isang lugar patungo sa isa pa ng may hindi kapani-paniwalang bilis. At sa wakas ang sigil ng apoy, na siyang espada at kalasag ng mundo ng Mahika. Sinabihan niya si Coco na sanayin ang mga pangunahing sigil na ito para sa kalaunan ay makagawa sila ng mas komplikadong Mahika. Nagsimula na si Coco at nagsulat-sulat sa isang piraso ng pergamino, ngunit sa halip ay nagsimula ng apoy. Nagsimula siyang magpanik ngunit agad namang dumating si Tia dala ang maraming tubig at pinatay ang apoy. Tinanong niya si Coco kung ano ba ang sinubukan niyang gawin at sumagot si Coco na ginagawa niya ang kanyang flying magic. Nalito si Tia at tinanong niya kung bakit niya ginagamit ang sigil ng apoy. Habang nagsasanay sa pagpapalutang, dumating si Gojo at iniabot sa kanya ang isang malinis na tuwalya. Sinabi sa kanya na bagamat napakalakas ng fire sigil, wala rin itong hugis at dahil doon ay maaari itong maging lubhang hindi matatag. Nagpatuloy si Tia sa pamamagitan ng pagpapakita ng sarili niyang Mahika sa pagpapalutang at kung gaano siya kahusay dito at tinanong si Coco kung bakit niya gustong isanay ang kanyang pagpapalutang dahil siguradong biya sila bumibili ng lahat ng kanilang gamit.
Pagkalapag nila sa bayan, labis na namangha si Coco habang nakikita niya ang mga mangkukulam at salamangkero na naglalakad sa bayan na para bang ito ang pinakanormal na gawain. Naglalaro ang mga batang mangkukulam gamit ang mahika, habang nag-uusap ang mga mga tindahan na gusto niyang puntahan. Sinabihan siya ni Gojo na magkita sila sa Magic Stationery Shop, at pagkatapos ay bumaling kay Coco at tinanong kung ano ang sitwasyon sa pagitan niya at ni Agate. Sumagot siya na hindi maganda ang kanilang sitwasyon sa ngayon, ngunit umaasa siyang magiging kaibigan niya ito sa lalong madaling panahon. Sa kaunting matapos nilang tahakin ang lungsod, sa wakas ay natagpuan nila ang tindahan ng mahiwagang kagamitan sa pagsulat at agad namang nabigla si Coco sa isang higanteng pilak na puno sa gitna ng tindahan. Noon din ay lumabas ang may-ari ng tindahan at nagtanong kung ito ang unang pagkakataon na nakita niya ang punong Silverwood, dahil dapat ay pangunahing kaalaman na ito para sa sinumang apprentice. Ipinakilala ni Gojo si Coco sa kanya at sinabing baguhan pa lamang siya. Agad namang nagpakita ng interes sa kanya ang tindero, tinanong kung ito ba ang babaeng marami na siyang narinig bawat uri ng panulat at kayang kumuha ng tinta mula sa anumang mahiwagang sangkap. Walang ideya si Coco sa sinasabi niya, kaya pinapasunod niya ito para bigyan siya ng demonstrasyon. Sumunod siya sa kanya paakyat at sa unang palapag, nakita niya ang isang batang halos kasing edad niya na si Rilak. Sinabi ng lalaki sa kanya na lahat ng mahiwagang tinta ay nagmumula sa mga punong tulad nito. Ipinaliwanag ni Gojo na ang tinta ay literal na gawa mula sa dugo ng puno, kaya't ang mga punong ito ay napakahalaga para sa mga mangkukulam. Sinabi ng may-ari sa kanya na ayon sa alamat, isang punong Silverwood itig sa kanya mula sa labas ng tindahan. Agad siyang lumabas para kamprontahin ito, ngunit napakabilis ng bruha at agad na tumakas. Nalilito sina Tia at Rich, ngunit agad nilang hinabol si Coco dahil baka mawala siya sa syudad. Matagpuan sa bayan sa isla. Tumanggi si Tia na paniwalaan ito at agad na lumipad upang tingnan mula sa itaas, ngunit bumaba siyang takot, na sinasabing tiyak na wala sila sa bayan, ngunit hindi naman sila dumaan sa anumang teleportasyon sa pamamagitan ng bintana kaya ano ba talaga ang nangyari? Walang direksyon upang makahanap ng labasan, nang bigla silang makarinig ng malakas na dagandong at isang bughaw na dragon ang lumitaw mula sa itaas. Nanigas ang dugo ni Coco habang nakatayo siya doon nang hindi gumagalaw kahit isang pulgada. Habang papalapit ang dragon sa kanila, tanging si Agate lang ang nakaisip ng anumang bagay, at sinabi niya sa kanila na panatilihin ang kanilang tingin at dahan-daang umatras. Sinunod nila ang utos niya at pagkatapos, nang makalikha ng distansya, silang lahat ay tumakbo palayo ng mabilis hanggat maaari, ngunit hinahabol sila ng dragon. Kaya, lumingon si Agate at nagpakawala ng putok ng apoy ng direkta sa mukha nito. Nagawa nilang lituhin ang dragon at agad na nagsimulang tumakbo. Habang si Coco ay labis na humahanga at tinanong kung paano niya nagawa simulan nitong akayin patungo sa lokasyon habang nagdarasal si Gojo sa Diyos na ligtas ang mga babae. Patuloy sa pagtakbo ang mga babae sa walang katapusang labyrinth habang ang dragon ay sumisigaw at umaalulong sa itaas, naghahanap ng susunod nitong pagkain, ngunit gaano man kalayo ang kanilang takbuhin, tila palagi silang bumabalik sa iisang lokasyon, na pagtatanto na ito ay uri ng pangkukulam na sanhi upang umikot-ikot sila ng paulit-ulit. Sabi ni Agate ay nawalan na siya ng bilang kung ilang beses na silang nakapunta sa parehong lokasyon at sinasabi sa lahat na pinakamainam kung magtipid sila ng kanilang enerhiya at magtago na lang sa kung saan. Nakahanap sila ng tahimik na lugar at nagkumpulan para makapagpahinga. Habang napansin ni Coco na mukhang takot pa rin si Tia at nilalamig, nagpasya si Coco na hanapin siya. Sa wakas ay nagsalita at humingi ng paumanhin kay Tia sa paglalagay sa kanilang lahat sa ganoong mapanganib na sitwasyon. Agad na pagtanto ni Tia na sinisisi ni Coco ang sarili niya para rito dahil sa naunang pagputok ng damdamin ni Tia tungkol sa pagkatakot at hindi pa handang mamatay, at agad sinabi kay Coco na hindi niya ito kasalanan. Subalit ibinalik ni Coco ang kanyang sombrero na nalaglag niya kanina at inilabas ang kanyang kapa bago. Isinusuot ito kay Tia para sa init. Habang sinasabi niya na pwede lang silang magtabi para sa init, si Tia ay mas kalmado na ngayon. Habang nagbubukas ng loob si Coco sa kanya, sinasabing gusto niya ang pagkakaroon ng kapa dahil nagbibigay ito sa kanya ng lakas at tapang, dahil walang nakakaalam na sa loob ng kapa ng mangkukulam, mayroon lang isang maliit na batang babae na takot na walang ideya kung ano ang gagawin niya sa kanyang buhay. Nang marinig ni Tia na nagbubukas ng loob si Coco sa kanya,
Tuluyan nang nakalimutan ni Tia ang kanyang takot at mahigpit na niyakap si Coco habang lumilikha ng isang mahiwagang maulap na bola upang takpan silang dalawa. Hinawakan niya ang mga kamay ni Coco humihingi ng paumanhin sa kanya para sa kanyang mga ginawa noon. Sinasabi niya na si Coco ay napakabago pa sa mundong ito, kaya bilang nakatatanda, trabaho niyang alagaan siya. Ngunit sa halip, hinayaan niyang manaig ang takot sa kanya. Gayunpaman, si Coco ay nalilito sa ngayon habang gumugulong siya sa loob ng mainit at maulap na espasyo, nagtatanong kung ano ba ito, dahil napaka-comfortable nito na makakatulog na siya ngayon nang hindi inaalintana ang dragon na gumagala sa labas. Tumatawa si Tia, sinasabing mula pa noong bata siya, gusto na niyang matulog sa mga ulap, kaya nilikha niya ang orihinal na salamangkang ito at kasalukuyan niya itong inaayos para mas mapabuti pa dahil umaasa siyang ilalabas ito sa mas maraming tao balang araw bilang isang orihinal na salamangka. Pagkatapos ay kinuha niya ang balabal at ibinalik kay Coco, na sinasabing dapat laging nasa kanya ang kanyang balabal at hawakan ito hanggang sa sabay-sabay nilang maalis ang mga balabal ng baguhan at isuot ang tunay na balabal ng mangkukulam. Pareho silang nagsimulang tumawa sa sinabing iyon. Nang biglang pumasok si Aget sa ulap, sinabing narinig niya ang lahat at sinabi kay Tia na kung gusto niyang humiga rito, kailangan itong gawa sa masiksik na material. Saka naman pumasok din si Rich, sinabing napakalamig sa labas at gusto rin niya ng init. Idinugtong ni Aget na kung gusto niyang lumipad ang ulap, kakailanganin niya ang mas magaan pa. Matibay tulad ng bulak, iginiit ni Tia na magiging tulad na ito ng normal na kutsan noon. Ngunit sumagot si Aget na hindi tayo makatatakas sa realidad at ibinalik ang usapan sa kasalukuyang problema, na kung paano makatakas dito sa lugar na ito. Inalala ni Aget ang lahat ng nalalaman nila tungkol sa lugar na ito, na ang lugar na ito ay lubos na kinulam na nagiging dahilan upang paikat-ikot lang sila, ngunit iginiit niya na bawat mahika ay nangangailangan ng casting circle, maging ang ipinagbabawal na uri, na nangangahulugang kailangan lang nilang hanapin ang magic circle. Inistorbo sila ni Coco at sinabing sa tingin niya ay nakita niya ang ipinagbabawal na magic seal kanina. Dinala niya sila sa isang mas mataas na lugar at ipinakita sa kanila ang magic circle, at iginiit ni Rich na walang pagdududa na ang selyo ng pagbuo ang nagpapanatili sa lahat ng bagay sa kani-kanilang pwesto. Sabi ni Aget na dapat binabantayan ng dragon ang selyo ng mahika, na nangangahulugang kailangan nilang humanap ng paraan para talunin ang dragon. Nagsimula siyang ilabas ang kanyang mga mahikang apoy, nang biglang sumingit ulit si Coco at sinabing noong huling beses niyang ginamit ang kanyang mahika, hindi ito gaanong nakapagdulot ng pinsala. Nabigla si Tia sa sinabing yun habang galit na tinitingnan ni Aget si Coco dahil sa pagtawag nitong mahina ang kanyang mahika. Mabilis niyang nilinaw na ang ibig lang niyang sabihin ay napabagal ng kanyang mahika ang dragon, ngunit hindi ito nakapagdulot ng pinsala dito, na nangangahulugang hindi ito tinatalaban ng apoy na mahika. Upang talunin ang dragon, kailangan nilang humanap ng isang bagay na magiging reaksyon ng dragon at kahinaan nito. Tinanong ni Aget kung paano ba niya iniisip na tatalunin nila ang dragon, ngunit sumagot si Coco na hindi nila tatalunin ang dragon. Nalito si Aget at tinanong kung galit pa rin si Coco sa sinabi niya kanina, ngunit sumagot si Coco na hindi ganoon, at nakaisip lang siya ng isang kawili-wiling ideya matapos tingnan ang salamangka ni Tia. Kumuha siya ng bato at iginuhit ito sa kalapit na pader upang maunawaan ng iba at sinabing sa halip na harapin ng direkta ang laban sa dragon sila ay gagawa lamang ng isang malaking ulap. Higdaan para dito, sinabi niya sa kanila na marahil, tulad nila, nilalamig din ng dragon, at kung susubukan ito ang mainit na ulap at makahanap ng ginhawa doon, baka doon na lang ito manatili sa halip na habulin sila. Iniisip ni Aget na medyo malayo ang ideya, ngunit lubos na sumasang-ayon si Rich, na sinasabing walang sino man ang makakatanggi sa isang mainit na higdaan, kahit isang dragon ay gustong matulog ng mapayapa sa isang mainit na lugar. Hindi pa rin maintindihan ni Aget at sinubukan niya itong pag-isipan ng mas kritikal. Habang umaakyat si Coco sa hagdan upang tingnan kung nasaan ang dragon, sinabi niya sa kanila na dapat nilang subukan ang ideyang ito dahil wala naman silang mawawala, at iyon ay umayon sa kanilang kaisipan. Kay Aget, na napagtanto na tama si Coco. Nagpatuloy si Coco na ayaw niyang saktan ang kahit ano, maging ang dragon, kaya gusto niyang ipakita rito ang mas banayad na uri ng mahika, kung saan ito ay makakaramdam ng kaligtasan at katiwasayan. Nagawa ni na Rich at Tia na kumbinsihin din si Aget at inabot ni Tia ang kanyang panulat kay Aget dahil siya ang pinakamahusay gumuhit ng selyo at ang pinaka-eksperyensado sa kanilang lahat.
Kinuha ni Aget ang panulat at sinimulang iguhit ang selyong mahika upang subukan ang iba't ibang baryasayo ng ulap, dahil kailangan itong maging sapat na gun para lumutang, ngunit sapat na lakas para buhatin ang buong bigat ng dragon. Payo ni Tia na gumamit ng pinirasong papel, ngunit wala silang sapat para magawa ang orasayon. Nag-alok sina Coco at Rich ng sarili nilang ideya sa pamamagitan ng paggamit ng kanilang balabal o kanilang buhok para sa ulap, ngunit hindi sapat ang alinman sa mga iyon. Simula noon, naiisip ni Aget na kung may buhangin lang sila sa paligid, nasubukan na sana nila ito, at naaalala niyang sa pamamagitan ng wallbreaker spell ay makakagawa sila ng napakapinong butil ng buhangin. Sabi ni Aget na dapat gumawa sila ng maraming mas maliliit na magic seal para doon dahil mas gagawin nitong pino ang buhangin, at dahil ang maliliit na seal ang espesyalidad ni Rich, nagsimula siyang iguhit ang mga seal ng napakabilis. Pagkatapos, humarap si Aget kay Tia at sinabi sa kanya na gumawa ng spell para siksikin ng mahigpit ang buhangin. Habang siya ay gumagawa kung paano lumikha ng isang orasayo na babalot sa lahat upang makalikha ng isang mainit na kanlungan. Agad na tinanong ni Coco kung mayroong anumang maitutulong siya, ngunit sinabi ni Aget sa kanya na maghintay at manood na lang dahil wala siyang magagawa sa kasalukuyan niyang kasanayan. Nagsimula silang lahat sa paggawa, at napansin ni Coco na itinapon ni Aget ang isang bante ng mahiwagang selyo na hindi umabot sa kanyang pamantayan. Dinampot niya ang isa sa mga ito at sinuri, at nagulat sa kung gaano kapantay ang mga bilog. Palihim siyang lumapit kay Aget upang mas makita kung paano niya ito ginagawa, at napagtanto niya na nagsasanay siyang gumuhit ng bilog sa hangin ng ilang beses bago talaga gumuhit ang mga ito sa papel. Napagtanto niya na parehong ginagawa din ni Rich at Tia ang ganoon, at iyon ang dahilan kung bakit mas malinis ang kanilang mga bilog kaysa sa kanya. Nagpasya din siyang magsanay, at nagsimulang magsulat-sulat sa kanyang kwaderno habang dahan-daang lumilipas ang oras at unti-unting dumidilim ang lahat. Nagsimulang lumamig pa ang paligid at tinanong ni Tia kung dapat silang magsindi ng apoy. Sabi ni Rich na wala na siyang papel, habang si Aget naman ay patuloy na nag-iisip ng malalim tungkol sa salamangka, na maaaring makalikha ng ulap kung saan maaaring manatili ang dragon. Nagsimula silang pag-isipan ng problema ng magkasama at iniisip ni Aget kung mayroon bang simpleng solusyon na nakaligtaan niya. Ngunit sa sandaling yun, nakuha ni Coco ang kanyang pansin nang nagawa niyang iguhit ng perpekto ang isang sigil ng apoy upang manatili ito sa loob ng kontrol sa halip na magwala tulad ng ginagawa nito noon. Parehong binati ni Tia at Rich si Coco dahil nagawa niyang gumuhit ng ganoon kay perpektong bilog ng mahika. Habang tinitingnan ni Aget ang lahat ng nabigong pagtatangka ni Coco, nang may pumasok sa kanyang isip, sinabi niya sa kanila ang kanyang plano at naghanda silang lahat upang isagawa ito. Nagsimula silang tumakbo ng sabay-sabay at gumalaw ng tigalawang grupo. Tumakbo si Tia kasama si Coco habang isinama naman ni Aget si Rich. Kinuha nilang lahat ang kanilang mga posisyon at nagsimulang gumuhit sa lupa, isang lumingon-lingon upang makita kung nasaan ang dragon. Nang makumpleto ang lahat, nagbigay si Coco ng senyal upang buuin ang bilog at buhayin ang mahika. Dahil doon, sinimulan nilang buhayin ang lahat ng bilog na iginuhit nila sa daan, na nagdulot ng mga pagsabog sa lahat ng dako na umagaw ng pansin ng dragon. Lumabas na napagtanto ni Aget na ang paraan para malutas ang problema ay ang repetition magic. Simple lang silang gagawa ng maraming pagsabog na lilikha ng ulap ng pinong mainit na alikabok, at babalutin ito ng repetition magic na magiging dahilan upang patuloy na mabuo muli ang alikabok ng paulit-ulit. Ito ay magiging sapat na siksik upang kargahin din ang bigat ng dragon. Ang plano ay naging ganap na tagumpay nang tumalon ng dragon sa ulap at humiga sa likod nito upang malasap ang init. Nagdiwang ang mga dalagita, ngunit sinabi sa kanila ni Aget na hindi pa tapos ang trabaho. Mabilis silang lumampas sa dragon at umakyat patungo sa selyong mahiwaga, na pagtatanto na hindi pa sila nakakita ng mga sagisag na tulad nito noon. Nag-iisip si Aget kung dapat ba nilang subukang buksan ang selyo, ngunit sa hindi niya nalalaman, paparating na rin si Gojo. Sinundan niya ang mabalahibong nilalang sa isang eskinita, at napansin na inaamoy ng nilalang ang ilang bumagsak na bato. Pinulot niya ang isa sa mga ito, na lumikha lamang ng isang portal na nagpapalabas ng alon ng enerhiya na napatay ang apprentice ng tindero. Ngunit hinablat siya ni Gojo at lumayo. Iyon ang naging sanhi ng pagkalagot ng salamangka na nagsimulang magkawatak-watak at ang ingay at kaguluhan ay muling nagpagising sa dragon.
Nagsimulang gumuho ang salamangka at ang hagdanan sa ilalim ni Agat ay tuluyang nabasag, dahilan upang mahulog siya sa isang walang hanggang kailaliman. At dahil wala na siyang sapatos na lumilipad, naisip niyang ito na ang katapusan niya. Sa kabutihang palad, dumating si Gojo sa huling sandali at iniligtas siya upang hindi maging pagkain ng dragon. Muling sumugod ang dragon sa kanila, ngunit nagawa ni Gojo na umiwas, at mabilis na pumailang lang sa ere sa pamamagitan ng ang mga ulap, at pagkatapos ay ginamit ang kanyang sariling mahika upang lumikha ng isang malaking ginintoang dragon na gawa sa tubig na pinagmukhang maliit ang aktwal na dragon habang nasa sakmal ito ng bibig nito. Nang ang tubig ay bumagsak sa sahig na nagtapos sa buhay ng dragon, parehong lumitaw sina Tia at Rich malapit sa kanya, umiiyak at nagpapasalamat sa Diyos na dumating siya, nang mapansin niyang wala si Coco kasama nila. Lumabas na nakuha ng masamang bruha si Coco, na nawala ng malay habang sinasabi ng bruha sa kanya na inihahanda niya si Coco para sa kanyang tungkulin at nangangakong tuturuan siya ng mga bagay na hindi kailanman maituturo ni Gojo. Kasabay niyon ay naglaho siya at sa susunod na idilat ni Coco ang kanyang mga mata, natagpuan niya ang kanyang sarili sa ang eskinita ng bayan sa isla na napapaligiran ni Gojo at ng iba pa. Sabi ni Gojo na natagpuan nila siya sa hagdanan na walang malay, at biglang naisip kung may ginawa ba ang masamang mangkukulam sa kanyang mga alaala, pero sabi ni Coco na ayos lang siya, medyo nagulat lang. Sa wakas ay binitawan niya ang kanyang emosyon at nagsimulang umiyak, humihingi ng tawad sa paglalagay sa lahat sa panganib. Ngunit isinuot muli ni Gojo ang kanyang sombrero, sinasabing batay sa narinig niya. Nagpakita sila ng hindi kapani-pani walang kasanayan at determinasyon upang makaligtas doon at dapat nilang ipagmalaki iyon. Pagkatapos niyon, tinipon niya ang lahat ng kanyang mga alagad at nagsimulang umalis, ngunit bago iyon ay sinasabi niya ang tindero upang tingnan ang tinta na ginamit para sa pagbigkas ng spell ng ipinagbabawal na mahika, at sinabi sa kanyang huwag itong itala sa opisyal na record. Tumawa ang tindero, sinasabing kung may kinalaman sa ipinagbabawal na mahika ay kailangan niyang iulat ito, ngunit isang sulyap mula kay Gojo ang nagpatigil sa kanyang mga salita. Habang sumang-ayon siyang huwag itong itala sa opisyal na record, habang kinuha ni Gojo ang mga babae at bumalik sa pagawaan, na hindi alam kung ano ang gusto ng masamang mangkukulam kay Coco.